ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan may oras na kailangan mong iwan ang taong mahal mo para matutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ikaw, kabarangay, babalikan mo pa ba ang taong nagawa kang iwan sa oras ng problema? Dear Papa Dudut, maraming dahilan kung bakit nakikilala natin ang isang tao. Ano man ang maging parte nila sa buhay natin, palaging may paliwanag kung bakit nga ba sila pumasok sa mundo natin. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gemma, 37 years old at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel dito sa Dubai. College days pa lamang avid listener niyo na ako at hanggang ngayon na nasa ibang bansa na ako ay patuloy akong nakasubaybay sa inyo sa social media. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ng buhay ko sa kung paano ko nakilala si Oscar. Ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. College pa lamang kami, boyfriend ko na siya. Pareho kasi kaming mahilig sa sport at physical activity. Member ako ng soccer team ng university at siya naman ay varsity player ng basketball team. Nang makagraduate kami ay nakahanap kaagad kami ng kanya-kanyang trabaho, pero iba talaga ang pangarap ni Oscar. Yon ay magkaroon ng sarili niyang fitness gym, Papa Dudut. Han, hindi mo pa pala nababayaran ng bill ng kuryente para dito sa gym. Pati itong water bill may disconnection letter, no? Oo, Han. Pasensya na, nagamit ko sa pambayad ng loan sa bangko yung budget na para dyan sa kuryente tsaka sa tubig eh. Nangungulit na naman kasi sila. Ganun ba? O sige, ako na lang muna magbabayad ng mga bill na to. Thank you, Han. Ay, ang konti kasi nang nagpa-member ngayong buwan eh. Mahina talaga ang gym kapag ganitong second quarter of the year. Pero kapag malapit na ang bare month, lalakas na ulit tong gym mo. Ewan ko ba, Han? Ang ganda naman tong pwesto na nakuha natin para sa gym pero parang hirap silang makita to eh. Sa totoo lang, Han, medyo mahirap ding puntahan tong gym kapag wala kang sariling sasakyan. Pero dinadaan naman na natin sa pagpo-post sa social media. Kaya baka dumami na rin yung client natin sa mga susunod na araw. Sana nga, Han. Di ko pa rin kasi nababawi lahat ng nilabas kong pera para dito sa gym. At mukhang kailangan ko na namang maghanap ng mauutangan sa mga susunod na buwan. May pera pa naman ako sa personal savings ko sa bangko. Kapag kailangan mo na talaga ng pera, sabihan mo lang ako para matransfer ko sa account mo. Han, hindi ko pa nga nababayaran yung huling hiniram ko sa'yo eh. Okay lang, kasi wala naman akong ibang kailangan na pagkagastusan ngayon. Thank you talaga, Han ha. Makakabawi din ako sa'yo kapag naging maayos na yung income dito sa gym ko. Okay lang yan, Han. Marami ka pang oras para makabawi sa akin. Pero ano kaya kung tanggapin mo na yung inaalok na trabaho ng pinsan mo? Anong trabaho? Insurance agent, kung saan siya nagtatrabaho. Yung nakwento mo sa akin nung isang linggo. Alam mo namang wala akong katalent-talent magbenta ng insurance, Han. Ang sabi naman niya, hindi required na makabenta ka palagi. Ang mahalaga, yung attendance mo lang dun sa opisina, tapos sweldo ka na. Di ko talaga trip yung ganun, Han eh. Kaya nga ako nag-resign sa trabaho ko noon, di ba? Kasi ayoko talaga ng may opisina akong pinapasukan. At boss na inuutos-utusan ako. Alam ko naman yun, Han. Naisip ko lang na makakatulong din yun financially sa'yo kahit papano. Pandagdag gulo lang sa oras ko yun, Han. Mas okay na yung nakatutok lang ako dito sa gym kaysa sa ibang bagay. Sige, ikaw ang bahala. Mas alam mo kung ano makakatulong dito sa gym mo. Papa Dudut, college pa lamang kami ay kinikwento na ni Oscar na gusto niyang magkaroon ng sarili niyang gym. Kaya naman nagtrabaho muna siya ng 2 taon para makaipon.
Nasa abroad din ang mga magulang niya noon at nagbigay din ito ng tulong para masimula ni Oscar ang pagbubukas ng sarili niyang gym. Kaya lang ay nalugi kaagad yung unang gym na binuksan niya dahil hindi maganda ang pwesto niya. Ang pangalawa naman ay naloko siya ng kasosyo niya at tinakbo ang perang pinagbentahan ng ilang gamit sa gym. Naawa talaga ako sa kanya noon kaya nag-share na rin ako ng pera ko para makapagbukas siya ng panibagong gym na pandemic naman. Sa pang-apat na gym na binuksan niya, ibinigay ko na rin ang sariling savings ko dahil kahit mga magulang niya ayaw na siyang tulungan. Gusto na lamang ng mga ito na mag-focus sa ibang trabaho si Oscar dahil graduate naman siya ng BS Education at LET passer pa. Nang mga panahon na yon, ako na lang halos ang naniniwala kay Oscar. Kahit ang totoo ay nahihirapan na rin ako na suportahan siya sa pangarap at mga plano niya sa buhay. Papa Dudut. May dala akong pagkain. Alam ko nang nagugutom ka na. Ilagay mo na lang dyan. Tatapusin ko lang tong pag-aayos ng mga dumbbell dito. Mamaya na yan, kumain ka muna. Bumili ako ng overload pares tsaka lechon kawali. Doon ko binili sa paborito mong paresan na malapit dito. Sige lang, Han. Mamaya na ako kakain yan. Han, kumain ka na muna kasi. Lalamig tong pares na binili ko. Hindi ka kumakain ng malamig na pares, 'di ba? Tsaka hindi pa naman darating yung sasakyan na pipick up ng mga gamit. Hindi mo na kailangan madaliin yung pag-aayos sa mga yan. Oo, sige na nga. Oh, eto ang mangkok at plato, Han. Thank you, Han. Nagugutom na rin ako pero wala akong masyadong ganang kumain. Kailangan mong kumain kasi kailangan mo ng lakas para sa mga susunod na araw. Hindi ko na nga alam kung saan pa ako kukuha ng lakas eh. Buti na lang, nandyan ka palagi para sa akin. Siyempre naman. Walang dahilan para mawala ako sa tabi mo, no? Next week nga pala, may pupuntahan ako na place na mukhang okay buksan ng gym. Kasi puro kainan yung katabing establishment eh. Malapit lang yun dito, Han. Pwede kitang sunduin sa trabaho mo para sabay na tayong pumunta doon. Han, hindi pa nga tayo tapos mag-ayos ng mga gamit dito. May plano ka na kaagad na magbukas ng panibagong gym? Nakita ko kasi na mas mura yung upa sa pwesto na yun eh. Mas marami pang tao dahil sa mga kainan sa paligid. This time, sigurado ako magiging okay na ang gym kapag doon tayo nagbukas. Pero saan ka kukuha ng budget? Di, ibebenta ko muna yung sasakyan ko para makapagsimula ulit ako. Mas lalo kang mahihirapan kapag nawalan ka ng sasakyan. Pwede naman ako mag-commute muna. Tapos kapag nakabawi na ako, bibili na ulit ako ng sasakyan. Yung mas maganda pa. Paano kung hindi na naman? Na naman? Anong ibig mo sabihin, Han? Di ka na ba naniniwala sa akin? Nakaya ko pang makabawi? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na masayang ulit yung mga perang ilalabas mo. Bakit kasi hindi mo subukan na magtrabaho muna? Yung sa kumpanya talaga. Pagkatapos ano? Hayaan ko na mabulok ang sarili ko doon? Ganon? Kakalimutan ko na yung gusto kong gawin sa buhay ko? Wala ka na ba talagang tiwala sa akin? Meron, Han. Kaya lang ano? Napapagod na ako. Napapagod na ako sa paulit-ulit na ginagawa mo sa buhay mo. Napapagod na akong suportahan ka. Oscar, may sariling buhay din naman ako. Hindi pwede na palaging sa'yo na lang umiikot ang mundo ko. Hindi ko na nga magawa yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko eh. Anong gusto mo mangyari ngayon? Tatanggapin ko na yung trabahong inaalok sa akin ng tita ko sa Dubai. So aalis ka? Iiwanan mo ako? Sige, umalis ka! Umalis kayong lahat! Pare-pareho lang naman kayo. Pare-pareho kayong walang tiwala at hindi naniniwala sa akin. Iwanan nyo na ako lahat! Umalis na kayong lahat sa buhay ko! Papadudot lahat naman siguro tayo ay marunong makaramdam ng pagod. At aaminin ko na ilang beses ko yung naramdaman sa relasyon namin na pinipilit kong labanan. Lalo na at ilang opportunity na rin sa abroad ang pinalampas ko para kay Oscar. Ayoko kasing iwanan siya sa ganong kalagayan
Kahit maraming kaibigan at kamag-anak ko na ang nagsasabing oras na para piliin ko ang sarili ko, palaging si Oscar pa rin ang pinipili ko. Pero lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay palaging may hangganan, lalo na at pakiramdam natin ay hindi na nasusuklian ng tama lahat ng ginagawa natin. Lahat tayo ay marunong mapagod dahil sa ilang taon na magkarelasyon kami ni Oscar. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na bumitaw at sumuko ako. Papadudot, yun ang unang pagkakataon na pinili ko naman ang sarili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi naging madali sa akin ang tapusin ang relasyon namin ni Oscar. Lalo na at siya ang first boyfriend ko. Kaya lang ng panahon na yon ay nakaramdam ako ng matinding pagod to the point na ayoko nang ayusin ang relasyon naming dalawa. May ilang beses na sinubukan niya pang suyuin at makipag-ayos sa akin pero hindi na ako pumayag. Hanggang sa tuluyan na akong nakaalis ng bansa at nagtrabaho sa Dubai. Doon kami tuluyang nawala ng komunikasyon ni Oscar. Blinako na rin siya sa mga social media account ko at nawala na ako ng balita sa kanya. Kaya mas nakapag-focus ako sa sarili ko noon. Ilang taon nga ang lumipas nang mag-desisyon akong umuwi ng bansa. Napansin ko na wala namang masyadong nagbago sa Pilipinas. Mainit at traffic pa rin. Isang linggo na ako noon dito sa bansa nang maisipan kong pumunta sa isang malapit na gym. Papadudot. Ayos tong gym na to ah. Ang luwag dito sa loob tapos ang dami pang gamit. Sakto wala pang tao. Makakapag-selfie pa ako dito sa malaking salamin na pang story ko sa social media. Okay. Hi ma'am, good morning po. Gemma? Oscar? Uy, ikaw nga Gemma. Grabe, long time no see ah. Oo nga. Anong ginagawa mo rito? Nakita ko kasi sa internet tong gym. Since malapit lang sa place ko, pinuntahan ko na kasi kailangan ko na rin mag-workout eh. Parang hindi mo naman kailangan mag-workout. Pero laki ng pinagbago mo ha. Mukhang malaki ang naitulong sa'yo ng Dubai kasi mas lalo ka pang gumanda. Alam mo ikaw, hindi ka pa rin nagbabago no? Hanggang ngayon bolero ka pa rin eh. Uy, hindi ako nang bobola. At alam mo rin kung gaano ako kaani sa lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko. Ewan ko sa'yo. Teka, ano bang ginagawa mo ng ganito kaaga dito sa gym? Gusto ko lang din mauna palagi sa mga client ko para makita ko kung ano bang kailangan nila sa umaga. Tsaka para masiguro ko na rin na hindi sila lilipat ng ibang gym. OMG, ibig sabihin sa'yo tong gym na to? Oo, nakakagulat ba na may ganito na ako kalaking gym? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang in-expect na yung nakita ko sa social media na gym na maraming followers ikaw pala ang may-ari. Bakit kasi hindi kita nakikita sa mga videos ng page ninyo? Hindi ko tuloy alam na sa'yo pala tong gym na to. Alam mo naman, noon pa, camera shy talaga ako no. Kaya yung mga coach ko na lang dito sa gym ang pinapagawa ko ng content na ipopost nila sa page. Kaya pala hindi kita nakikita doon sa videos. Pero, ang galing ah. Ang ganda at ang laki talaga nitong gym mo, Oscar. Ang dami pang mga gamit. Teka, gaano nakatagal to? Halos 2 taon na rin. 2 years? Mm. Grabe, matagal na rin pala. Oo, kalahin mo yun. Kaya ko palang patagalin ng 2 taon ng gym ko. Congrats, Oscar. I'm happy for you. Finally, naging successful na rin ang gym mo. Thank you, Gemma. Ako rin, I'm happy to see you again after 3 years. Babe, sorry. Medyo na-late ako ah. Nasiraan kasi ako ng sasakyan eh. Pero binilhan na kita ng kape. Ay, thank you, babe. Kailangan ko talaga nitong kape ngayong umaga eh. Oo nga pala, si Gemma. Gemma, this is Kylie, girlfriend ko. Papadudot, ilan sa naging bonding namin noon ni Oscar ay ang mag-jogging o mag-gym.
Kaya rin kami nagkasundo noon dahil pareho kaming maalaga sa katawan namin. Pero hindi ko talaga inaasahan na makikita ko siya ng araw na yon. Sobrang awkward talaga ng moment na pilit ko na lang na hindi pinahalata sa kanya o sa kanila ng girlfriend niyang si Kylie. Nang makauwi ako sa bahay, in-unblock ko na siya sa social media at nakita ko kung gaano siya ka-successful at kasaya kasama ang girlfriend niya. Nakaramdam ako ng bigat noon dito sa dibdib ko. Napatanong ako bigla na bakit ganon. Ilang taong kong nakasama si Oscar at sinuportahan sa mga pangarap at plano niya sa buhay. Pero bakit naging matagumpay siya noong hindi na niya ako kasama? Anong sakripisyo ang ginawa ni Kylie sa kanya na hindi ko nagawa noon? Saan pa ba ako nagkulang? Wala akong makuhang sagot at iniisip ko na lamang na ang mahalaga ay masaya si Oscar sa career at buhay pag-ibig niya, Papa Dudut. Ang dami namang tao dito sa birthday celebration ng lola ni Oscar. Nasaan na kaya si Lola Laura? Ay, ayun. Malapitan na nga para maibigay ko na tong regalo ko sa kanya. Lola Laura! Hi! Happy birthday po! Ay, Gemma! Mabuti naman at nakarating ka. Siyempre po, kasi nangako po ako sa inyo na hindi ako mawawala sa birthday celebration nyo, di ba? Nako, magtatampo talaga ako kapag hindi ka nagpakita sa akin ngayong araw na to. Ayan naman po ang ayokong mangyari. Kumusta ka na ba? Ha? Ang tagal mo kung hindi dinalaw dito sa bahay Kauuwi ko lang po kasi nung isang buwan galing Dubai. Medyo naging busy din po ako kaya ngayon lang ako nagkaroon ng oras na dalawin kayo. Ay, kaya naman pala lalo kang gumanda ngayon kailan ba kayo magpapakasal ng apo ko? Ay, naku Lola. Hindi na po mangyayari yun kasi di ba po may iba na rin pong girlfriend si Oscar ngayon. Girlfriend? May bago ng girlfriend ang apo ko? Opo, Lola. Paano mangyayari yun Ikaw lang naman ang girlfriend ng paborito kong apo Lola, eto na po yung pineapple juice na pinapakuha nyo. Salamat, Neng. Uy, Gemma, nandito ka rin pala? Oo, nangako kasi ako kay Lola na pupunta ako ngayon. Neng, pakisabi nga kay Maring na ihanda na yung isusuot kong damit dahil magpapalit na rin ako. Sino pong Maring, Lola? Hindi mo ba kilala si Maring? Yung isang anak ko. Ako na lang po magsasabi. Papasok din naman po ako sa loob para bumati sa kanila Sino ba tong babae na to at hindi niya kilala yung mga anak ko? Pasensya na po, Lola. Hindi ko po kaagad natandaan ng pangalan ng mga tito at tita ni Oscar. Ako nga po pala ulit si Kylie, yung pinakilala po ni Oscar sa inyo kanina. Lumabas lang po siya kasi kukunin niya raw po yung cake na pinabili niyo sa kanya. Kylie? Opo. Sinong Kylie? Lola, siya po yung girlfriend ni Oscar. Hindi naman Kylie ang pangalan ng girlfriend ng apo ko. Gemma! Ay, Lola, matagal na po kaming wala ni Oscar. Si Kylie na po ang bagong girlfriend niya ngayon. Ay, ganun ba? Sigurado naman akong magkakabalikan din kayo ng apo ko. Nako, Lola. Hanggang ngayon talaga mapagbiro pa rin kayo. Ay, hindi ako nagbibiro. Ikaw lang, Gemma, ang nag-iisang babaeng gusto ko para sa apo ko. Wala nang iba. Papa Dudut, kahit naghiwalay na kami noon ni Oscar at nasa Dubai ako ay panay pa rin ang pangungumusta sa akin ng mga kamag-anak niya sa social media. Kagaya ni Lola Laura. May ibang nagsasabi noon na umaasa pa rin daw silang magkakabalikan kami ni Oscar.
Wala na rin talaga sana akong balak na pumunta sa birthday ni Lola. Kaya lang panayang chat at video call niya sa akin para kulitin ako na pumunta ng birthday niya. Napansin ko na out of place si Kylie ng araw na yon kasi nasa akin ang atensyon ng ibang mga kamag-anak ni Oscar. Tuwang-tuwa sila na makita ako, kaya naman panayang lapit at pagkausap nila sa akin. Naawa na rin ako noon kay Kylie pero nangingibabaw ang pagiging selfish ko. Nagstay ako sa bahay ng lola ni Oscar para ipakita sa kanya na mas gusto ako ng pamilya ni Oscar kesa sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Don't get me wrong, Papa Dudut. Pero hindi ako gumagawa ng paraan para magkalapit ulit kami ni Oscar. Oo, aaminin ko na hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Nasasaktan ako kapag nakikita ko na masaya sila ni Kylie pero hindi ibig sabihin noon na plano ko nang sirain ang relasyon nilang dalawa. Hindi ako ganong kasamang tao at hindi ko kayang manira ng relasyon. Kaya lang parang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan na muli kaming magkalapit na dalawa. Natuloy kasi ang kasal ng kaibigan namin ni Oscar bago matapos ang relasyon namin noon. May usapan na ang barkada na kami ni Oscar ang magiging best man at maid of honor nila. Gusto nila na ganun pa rin ang mangyari. Kaya mas naging madalas ang pagkikita namin ni Oscar. Magkasama kami sa pagpapatahin ng isusuot namin sa practice at sa iba pang mga get-together ng barkada. Hindi tuloy maiwasan na magtuksuhan kung hindi na ba talaga kami magkakabalikan. Nakakaramdam ako ng kilig noon dahil marami pa rin ang sumusuporta sa aming dalawa. Pero may awkwardness din dahil may karelasyon na noon si Oscar. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ng kaibigan namin, kung saan ay inimbitahan na rin nila si Kylie, Papa Dudut. Upo muna tayo. Napagod ako sa sayaw natin kanina. Oo nga Sige, tara. Galing mong sumayaw kanina, Oscar, ah. Nahihiya pa nga ako nun Oo, nahihiya ka pa sa lagay na yun, ha? Pero hataw na hataw ka. Namiss ko lang din kasi sumayaw kasi, di ba, nung college pa tayo nung huling beses kong nagawa yun. Pero nakakatuwa, no? Si Arvic at Jackie pa rin talagang nagkatuluyan. Kalangin mo Oo nga, yun. nakakatuwa na nakakainggit. Oo, bakit naman naiinggit ka? Alam ko naman na masaya ang puso mo ngayon. Wala lang. Parang may parte lang sa akin na naiinggit kasi nagawa nilang panindigan yung relasyon nila hanggang sa huli. Na sana nagawa ko rin noon. Medyo mainit, no? Oo nga, medyo. Oo. Gusto mo, kuha kita ng tubig? Oo, please. Nauuhaw na rin ako eh. Sige. Babalik din ako Teka. In fairness, ang dami ring bisita dito sa kasal ni na Arvic at Jackie. Hi, Gemma. Oh, Kylie, hello. Kakaalis lang ni Oscar, kukuha lang daw siya ng inumin kaya babalik din kaagad yon. Ayos lang. Ikaw naman talaga yung sadya ko kaya lumapit ako dito sa table nyo. Ako? Oo. Okay lang ba kung umupo ako saglit dito? Oo naman. Sige, upo ka lang. Salamat. Okay ka lang ba, Kylie? Oo, ayos lang ako. Gemma, pwedeng magtanong? Huwag ka sanang magagalit May gusto ka pa rin ba kay Oscar? Ano? Ang sabi ko, kung may gusto ka pa rin ba kay Oscar? Alam ko na wala akong karapatan na utusan ka pero pwede bang wag mo na lang sabihin kay Oscar kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya?
Kylie, mahal ka ni Oscar. Yun din ang akala ko. Naramdaman ko rin naman na mahal nga talaga ako eh. Nung hindi ka pa niya ulit nakikita. Gemma, babae ka rin. At sigurado ako na nararamdaman mo rin hanggang ngayon na ikaw pa rin ang laman ng puso niya. Kylie, Pero pwede bang ibigay mo na lang siya sa akin? Kaya ko naman siyang alagaan eh. Kaya kong pantayan ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya kong higitan lahat ng ginawa mo para sa kanya. hindi mo kailangan gawin yun. Okay, hindi mo kailangang lampasan kung ano man ang effort na nagawa ko noon. Kasi wala ka namang kailangang patunayan, Kylie. Natatakot pa rin ako. Natatakot ako na iwanan niya ako at bumalik siya sa'yo. Gemma, pwede bang hayaan mo na lang si Oscar sa akin? Hindi ako nanunumbat pero ako naman yung kasama niya nung iniwanan mo siya eh. Ako yung kasama niya nung mga panahong wala nang naniniwala sa kanya. Ako yung nandun sa tabi niya. Ako lang. Kaya nakikiusap ako. Hayaan mo na lang si Oscar sa akin. Ibigay mo na lang siya sa akin, Gemma. Papa Dudut, hindi ko talaga inaasahan na gagawin at sasabihin yon lahat ni Kylie. Napansin ko rin naman yung mga kakaibang tingin sa akin ni Oscar sa tuwing nasa isang lugar kami, pero binabaliwala ko lamang ang lahat. Lalo na noong nasa practice kami ng sayaw para sa kasal ng kaibigan namin. At sa mismong araw ng kasal, may part ng sayaw na hinawakan niya ang kamay ko kahit na hindi naman yon kasama sa pre-practice namin. Nagulat talaga ako noon pero hindi ko na lang pinahalata. Magkakahalong emosyon din ang nararamdaman ko noon. Kaba, saya, kilig at pagkalito. Pero nang kausapin ako ni Kylie at umiyak siya sa harapan ko ay mas lalo akong naguluhan sa nararamdaman ko. Nandun na kasi ako sa point na gusto ko nang ilaban yung napakaliit na chance na magkabalikan kami ni Oscar. Pero nang araw na yon ay mas dumami ang mga tanong sa isipan ko. At ang pinakahuling naging tanong ko, dapat ko ba talagang bigyan ng pagkakataon ng kwento namin ni Oscar, Papa Dudut? Oscar? Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hindi mo kasi sinasagot yung mga text tsaka tawag ko sa'yo kaya pumunta na ako dito. Gusto rin sana kitang makausap ng personal, Gemma. Pasensya na. Busy lang din ako sa trabaho kaya wala na akong oras mag-check pa ng cellphone ko. Sige, babalik na ako sa loob ng bahay. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sa ibang araw na lang kasi may kailangan pa rin akong tapusin na trabaho ngayon eh. Gemma, huwag mo naman akong iwasan. Hindi kita iniiwasan, Oscar. Sinabi ko naman, di ba, busy ako sa trabaho. Kaya kung ano man yung gusto mong sabihin, sige, sabihin mo na dahil marami pa talaga akong Mahal ginagawa. pa rin kita, Gemma. Marami pa akong kailangan gawin. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap kaya umuwi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Narinig ko kung anong sinabi mo. O tapos, anong gusto mong sabihin ko? Kung ano yung nararamdaman mo hanggang ngayon. Kung mahal mo pa rin ba ako? Para saan pa? Oscar, baka nakakalimutan mo. May girlfriend ka na. Kakausapin ko si Kylie. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi mo gagawin yan. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya gusto ko malaman kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Gemma, mahal mo pa rin ba ako? Oo. Oo na. Pero hindi ibig sabihin nun papayag na ako sa gusto mong mangyari. Bakit hindi? Dahil ayokong bumagsak ka ulit ng dahil sa akin, Oscar. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi naman ako yung kasama mo nung nagtagumpay ka, di ba? Hindi ako ang kasama mo nung umangat ka. Si Kylie yun.
Nagawa mong abutin lahat ng pangarap mo nang dahil sa kanya. At magagawa ko ulit yun nang dahil sa'yo, Gemma. At paano kung hindi? Paano kung bumagsak ka ulit kagaya ng paulit-ulit na nangyari noong tayong dalawa pa? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga madali para sa akin to eh. Hindi madaling hindi piliin yung tayong dalawa. Pero dahil mahal kita, mas gugustuhin ko nang hindi akong piliin mo. Kahit ikaw ang gusto kong piliin dahil ikaw ang mahal ko. Oscar, mabuting tao si Kylie. Alam ko na mas mamahalin at aalagaan ka niya ng higit pa sa nagawa ko noon. Siya ang para sa'yo, Oscar. Hindi ako. Papa Dudut, gustong gusto kong sabihin noon kay Oscar na sana kami na lang. Kami na lang ulit. Gusto ko ulit siyang tanggapin at muli naming ayusin ang lahat sa aming dalawa pero hindi ko po ginawa. Kasi hindi kaya ng konsensya ko na habang masaya ako ay may isang taong nasasaktan dahil sa amin. Kaya naman nilabanan ko ang lahat ng nararamdaman ko noon. Pinigilan ko ang sarili ko na tanggaping muli si Oscar. Kahit gaano ko kamahal si Oscar, hindi ako ang para sa kanya. Kasi hindi naman ako ang kasama niya noong mga oras na nagtagumpay siya sa buhay. Hindi ako ang naging susi para maging successful siya. At paano kung bumagsak muli siya sa oras na magkabalikan kami? Si Kylie ang kasama niya noon at naging daan para maabot niya ang mga pangarap niya. At alam ko na mas mamahalin at maaalagaan siya nito. Papa Dudut, ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huli kaming magkausap ni Oscar. Ang alam ko ay kasal na sila ni Kylie at may anak na rin. Ako naman ay single pa rin pero masaya kasi hindi ko kailangang manadaliin ang sarili ko pagdating sa buhay pag-ibig. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay makapag-iwan po ito ng aral sa mga nakikinig ngayon ng inyong kapuso at kabarangay forever, Gemma. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.